Alright, magandang umaga po. Kumusta po yung ating physical life at saka yung ating spiritual life? Dapat po parehong lumalago yun, sabay. So, ang akin pong topic ay about po do sa the head and the body. Yung katawan at ang ulo, alam natin, ang ulo ay yung ating Panginoon Kristo at yung katawan po yung mga mananampalataya. Alright, the head is the Lord Jesus Christ and the body is the believers. Okay? So, atin pong unawain na yung Bible po, ang nais po nating ituro yung Biblia, yung salita ng Diyos sa bawat mananampalataya, sapagkat yun nga po yung ating pinakamahalagang batayan ng ating mga paniniwala. Kaya yung ating goal sa church na ito, maituro po yung laman kasi yan po ang nagdidikta at magsasabi ng mga bagay na mahalaga sa ating buhay. Ang Diyos po nagbibigay ng mga opportunities na makaunawa ka. Kamukha yung testimony kanina. Maganda yon, yung lahat ng bagay sa buhay mo, pagkagising mo, nire-recognize mo yung gawa ng Diyos sa buhay mo na nagising ka pa. Maghapon, supply ng Diyos lahat. Yung family, okay naman. Yung mga opportunities, ina-acknowledge po natin, ang Diyos po ang nagkakaloob nun. Okay? So, dapat lang na bigyan ng papuri. At mahalaga sa lahat. Kamukha na aking po sinasabi, ang communication po two ways, di ba? Ikaw ay nagsasalita, right? At nakikinig ka sa nagsasalita. Tama? Ganon din po sa Diyos. Tayo ay nagsasalita sa pamagitan ng prayers, panalangin. Ang prayers naman po kahit na naglalakad, kahit naghuhugas ng pinggan, kinakausap mong Diyos. Ganon po yun eh. Yung just naman po, nakikipag-usap through dreams. Okay. Panaginip ba? Baka na naginip si sister, tapos na naginip yung isa doon, hindi pareho. Magtatalo kayo, di ba? Ang Panginoon po nangungusap sa pamamagitan ng aklat po, yung Bible, yung Biblia. Kasi karamihan po, pag sinabing Bible, wala lang. Ano ba yun? Bible na yan. Lalo na kung hindi pa binabasa at pinag-aaralan. Sa akin pong matagal na ring pag-aaral, akin pong lalong naging maliwanag sa akin ang kahalagahan po ng Biblia. Hindi lang po siya basta aklat. Actually po, yung Bible po, makita po natin yung laman yan. Yan po ang nagsasabi kung saan tayo galing ng mga tao. Okay? Kung ano yung pinapaniwalaan ng mga tao, yan po ay na-confirm sa Bible, sa aklat na ibinigay ng Diyos sa atin. Lahat po ng mula sa creation, yung mga places, yung mga characters po sa Bible, na-confirm po yan, na totoo sila lahat. Kasi may debate po noon na yun daw character sa Bible, yung iba niya din myth, parang hindi totoo. Pero salamat po sa advent ng internet ngayon, yung mga historical document, yung mga archaeologists, yung mga nauhukay po nilang mga places na kinuha po dito sa Bible yung mga lugar na yan, confirm po, nakita talaga yung mga tao na yun na totoong tao sila at totoo yung mga event na nariyan. That's why, kamukha po yung aking sinasabi sa Facebook do sa GC natin. Yung Bible po kasi isa sa mga tinatawag na ancient document. Alam nyo ba, ang maraming scholars sa Britain, sa England, sa US, yung mga tinatawag na scholars, yung merong mga doctoral degrees, yung tinatawag natin mga doctors. Marami po dyan, nagmamaster po sila doon sa historical proof ng mga lugar po na nasa Biblia. Kamukha po nung Jericho. Alam niyo yung Jericho sa Bible? Yun po ay nasa Kanaan. Right? Pag naghanap ka po ng ibang document outside of the Bible, wala kang makikita. Walang record.
Ang natitirang record na lang tungkol sa kasaysayan ng lugar na yon, yung Bible. Kaya nung nahukay nila yung di ba yung Wall of Jericho, nakita po nila yon. Kung maghahanap ka po ng document patungkol do sa history ng Jericho, wala kang makikita. Sa Bible lang. Imagine, hindi ba, isang privilege po sa atin mga Christians na meron tayong aklat na yan, yung Biblia. Yung pinag-aaralan sa Harvard, sa Princeton, in other universities, hawak mo. Sila, dinidebate pa nila. Samantalang tayo, kung ikaw ay mananampalataya, dapat meron kang Bible. Nakuha po yung ibig sabihin. Na yung Bible po, hindi yan kabado yan. Kasi marami, lalo yung mga millennials, pag Bible study daw, baduy. Hindi, sabi ko, hindi mo naintindihan. Yung Bible po, aklat ng mga scholars. Ang mga mananampalataya po, tayo po yung tunay na scholar pagdating po sa laman ng bagay ng Diyos. Ay po mga professor, mga may doctorate degree, pag alam mo yung Bible mo, kaya mo makipag-usap sa kanila. Mga ano yun, kahit anong lahi, lalo na yun Facebook. Kasi yan po ang pinaka batayan ng karunungan ng marami. Hindi nyo ba alam, mga Harvard University po, nung yan po ay sinimulan, hindi ka pwedeng pumasok dyan kung wala kang ma-recite na verses sa Bible. That's one of the requirement before ka matanggap noon sa Harvard. Kinuwento rin ni Miriam, the late Senator Miriam Santiago. Kinuwento niya yan. So, ang ibig ko po sabihin mga kapatid, magkaroon tayo ng interest sa pag-aaral ng Biblia. Yung pong manner ng ating ginagawang pagtuturo dito, hindi naman po itong kukuha ka ng talata, tapos kukwentuhan na kayo, patatawanin kayo, yun po dapat ay sa patuloy na pag-aaral natin, nagiging normal na lang sa buhay po natin yon. Kasi kung lumalalim po tayo sa kaalaman ng mga bagay ng Diyos, nagmamanifest po sa atin yung karakter na nais na ibuo sa tao. Ngayon po, papakita ko sa inyo na tayo po mga mananampalataya, atin po makita yung turo ng Bible patungkol po do sa the head and the body. Marami kasi ang paniwala nila, dahil nga kulang sa pag-aaral, yung kanilang katayuan sa harapan ng Diyos after nung sila'y naligtas, akala nila they are still being recognized as individual. Yung sabihin, ikaw, yung pagkatao mo lang tinitingnan ng Diyos. Mali po yun eh. Kasi kung yung pagkatao lang natin ang titingnan ng Diyos, mare-recognize ba tayo ng Diyos? Wala. Tayo po ay dust. Alabok lang. Nagkaroon lang po ng value ang buhay mo nang dumating si Kristo. Diba sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. O kung wala yung Kristo, wala kang ugnayan sa Diyos. Yung iba kinu-question yan, ako hindi ko question niya, papaniwalaan ko yun. Sinabi ng Panginoon eh. Right? Ganon din po yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Eternal life. Kailangan ba natin na eternal life? Opo, kasi kung walang eternal life, kawawa tayong mga tao. Pero mo, nabuhay ka sa lupang ito, 80, 90 years old na mamatay yung tao. Yung buhay mo ba sa lupa, masasabi mo perfect? Masaya ba? Hindi ba nakakapagod? Kayo po, hindi kayo napapagod? Di ba kayo naguguluhan sa buhay sa lupa? Di ba, ang daming danger, ang daming panganib, di ba?
Saan ka kukuha ng comfort? Paano mo makakalimutan yung mga negative memories na naitatak sa yung tinatawag na na memories and thoughts ng isipan mo? Pag wala pong eternal life, kawawa tayong mga tao. Di ba? Kaya, sa aking pag-iisip po, yun po isang bagay na gumula sa isip ko, ganito na lang ba yung buhay ng tao sa lupa after na mabuhay, namamatay? Di ba? Yung mga taong nagsikap ng napakaraming kayamanan sa lupa, namamatay, iwanan lahat. Yung mga taong nahirapan ng buhay sa lupa, inapi, mga ganon, namamatay, tapos na ba doon ang buhay? Yan po yung mga question na hinahanap ko noon. Until nakita ko po yung Biblia. Ano ba laman ng Bible na yan? Ano yung 1 Corinthians 2? Ang sabi ng Bible po, but God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the what? The deep things of God. Huwag po kayong matakot to sa deep things of God. Kasi yung po yung nais ng Diyos na maunawa mo. Yung mga nagagalit dyan, yung gustong mag-control sa mga member. Kasi ayaw nilang nag-aaral po yung mga member. Lalo na kung yung pastor tamad mag-aral at iba yung kanyang goal sa ministry, ayaw niya mag-aral. Pag may natuto dyan, parang napapahiya siya. Kaya i-discourage kayong huwag kayong mag-aral masyadong malalim. Ang sabi ng Bible po, ang pinapakita ng Diyos, the deep things of God. Paano mong tatanggihin yan, di ba? Pero again, kamukha ng sinabi ko po, pag tumatagal ka na sa Christianity, ang tendency dapat talaga umaakyat po yung understanding mo. Pero again, depende yan sa pastor. Depende sa leader. Depende sa organization. Baka iba naman ang kanilang goal and purpose, hindi naman yung lumago sa kaalaman ng miyembro. Baka ang goal lang nila, dumami lang ang tao. Gumanda yung building, dumami ang pera. Pag ganun po ang goal ng isang tinatawag na assembly, wala ka talagang mapapalang turo mula sa Biblia. Why? Kasi hindi po famous yung mga makita mong truth dito. Because it requires only yung opening ng understanding po ng mga nakikinig. Pero okay daw po tayo. One of the manifestation po ng taong talagang nasa Diyos, na kay Kristo, meron siyang pagkauhaw. Mabubuksan yung kanyang desire. Maghahanap talaga. Para bang sa pamilya po, naalala ko yung sabi ng pastor, sa isang family, ano oras kayo naghahaponan? Pagdating ng 6 o'clock, hinahanap niyo pa ba yung kakain? O mauupo na sila doon at kakain? Di ba normal yon? Sa isang pamilya, pagdating ng oras ng hapunan, nandyan na sila lahat sa lamesa. Naghahanda na ng pagkain. Tama? Ganon din po sa mananampalataya. Ang pagkain po natin, salita ng Diyos Hindi na yan tinatawag. Hindi na rin niya ini-invite. Kasi sangkap ka ng pamilya at kailangan mong kumain. Di ba? Alright. So, ito po yung nais kong ipakita sa inyo. Tungkol sa head at saka body, dalawang representation po ng head at saka ng body. Sino yun? Tingnan niyo po yung 1 Corinthians 15, verse 45. And so it is written, the first man Adam was made a living soul. All right. The last Adam was made a what? A quickening spirit. So dalawa lang, di ba? So ang Diyos po, dalawang tao lang po ang tinitingnan. Pag nabasa po natin salitang Adam, ano bang ibig sabihin? Yung bang Adam or Adam ba ay proper name? O yan ay common noun, common name? Tignan niyo po yung Genesis chapter 5. Male
and female created he them, and blessed them, and called their name, Adam. Ano ibig sabihin? Ay, yung male and female, ano siya? Tao, man. Sa Bible po, in the biblical definition po, interpretation, at ito po ay Hebrew word, salitang Hebreo, kasi nga po yung Old Testament natin ay sinulat sa Hebrew language. So pag sinabing Adam, hindi po yung reference sa iisang tao. Yan po ay common noun ng man, tao. Right? Meron pa rin isang Hebrew word na ganun din po ang kanyang Adam din yun, kaya lang ang tawag po ay is. Ginagamit po yung is na yan pag kinokontrast po yung isha. Ano ibig sabihin yan? Ito po ang is ay man, lalaki. Yung isya, yan po ay woman, babae. Pero, pag binasa mo yan, Adam din po yan. Adam. Kaya lang, binibigyan niya ng contrast para makita yung difference ng man tsaka ng woman. Ito, man with a womb. Womb. Man. Yan. Meron pa rin isang salita po na kamukha rin ng definition ng Adam, yung pong inos. Okay? Ang inos po, ibig sabihin din po niyan, man din yan o Adam. Kaya lang, bakit ginagamit yung inos? Pinapakita yung ating nature as mortal. Pag sinabi mortal, namamatay, mahina, masasakitin. Kaya ginagamit yung inos, pag ginamit yung is at saka isya, di nakita yung difference ng man tsaka woman. Pag ginamit ito, you're talking about the mankind. Yung mga tao, lalaki or babae. Ngayon, yung naalam natin na first man Adam, specific man po yun. Tinawag siyang Adam. Yun po yung pinanggalingan ng ating Ika nga, the first man Adam at saka si Eve. Pero maraming tinatawag na Adam sa time na yon. So, nirepresent po ni Adam yung unang ninuno natin. So, siya po yung head. Alright? Balikan nga natin 1 Corinthians 15:45. And so it is written, the first man Adam was made a living soul. Yun pong salitang soul, hindi ko alam kung inaralan natin yan. Yung soul po, ang ibig sabihin po ay creatures, nilalang. Hindi po yan yung nakagisda ng marami na pag namatay, nilibing yung katawan, yung espiritu bumalik sa Diyos, yung kaluluwa gumagala, punta sa impyerno, punta sa paraiso, kung saan. Hindi po yun. Wala po sa Bible yun. Wala tayong makikita nun. Yung sinabi kong soul dyan ay tinutukoy po yung being or creatures. Actually, mga hayop po tinawag ding soul kasi living creatures. Pag namatay po, dead soul na siya. Patay na creatures na siya. Alright? So, pero sinabi yung huli, the last Adam was made a what? A quickening spirit. At sino yun? Yung ating Panginoong Hesukristo, the Lord Jesus Christ. Okay. Palagi po sa ating pagtuturo, hindi po nawawala yan dahil iniiwasan po natin na yung tao ay tumingin lang sa speaker. Palaging itinataas po natin yung ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, pansinin nyo, sa ating nabasa pong talata, dalawa lang po yung representative. Yung unang Adan at yung pangalawang Adan. Yung unang Adan po ay created in the physical sense. Pero ito, sabi niya, ano siya? The last Adam was made a what? Quickening
spirit. Nakita po natin ang kaibahan. One is physical and one is spiritual, di ba? Yung paring 47, tinan niyo. The first man is of the what? Earth. Earthy. Pag sinabing earth po dyan, hindi naman yung planet yung lupa, land or soil or dust. Di ba? Yung isa, the second is the Lord from where? From heaven. So, nirepresent po nilang dalawa yung different group of bodies. Alright. Ngayon, so, si Adam may head at meron siyang body. Okay. Pumunta naman po tayo sa ating Panginoon Kristo. Makita po natin, si Jesus Christ, siya din po ay head at meron din po siyang body. Okay. Tinitingnan po natin itong definition o language mismo ng Biblia. Now, pansinin nyo. Dito po, sa ating Panginoon Kristo, i-define natin, ngayon natin ma-define, ano ba yung body of Christ? Ano ba yung katawan ni Kristo? Colossians 1:18. And He is the what? The head. Sino yun? The Lord Jesus Christ. Of the body. Tapos, define yung body. Ano yung body? Church. Ano bang definition po ng salitang church? Body of believers. Tama po yun. Ang church po is, technical description po, assembly. Yung kanilang pagtitipon. Ito po, church. Hindi po building. Ang church po, yung mga nagtitipon na tao. Assembly ang tawag. Alright? Kaya sa Bible merong church in the wilderness. Ano yung church in the wilderness? Sa panahon po nung paglalakbay ng Israel mula sa Egypt, naglakbay sa wilderness. Tinawag silang church. Makita po natin sa Action or Romans. Merong church in thy house. Yung church sa loob ng bahay mo. Bahay lang pero merong church sa loob. Bakit? Kasi nagtipon po sa loob ng bahay yung mga believers. Sila yung church. Alright? Po yan. Dito kung titingnan nyo, sa body of Christ, ang katawan ni Kristo, yung church, sabi niya. Ano yun, Pastor? So, pag ating iinisip po, hindi po yun physical. Yun po spiritual. Alright? Yun ang kaibahan. Itong second Adam, siya heavenly and spiritual. Nakita natin yun. Tama? Pero itong first Adam ay earthly at siya ay physical. Kaya, pag pinagkumpara natin ang dalawa, ito po yung physical. Ito yung nakikita. Yung binanggit kaninang church in the wilderness, nakikita talaga. Yung kongregasyon po ng Israel naglalakbay sa papunta sa Promised Land. Alright? Pero ito, pag sinabing body of Christ, hindi po sa visible. Kasi siya ay spiritual body. Alright? Magkaiba yan. Pag physical body, limited lang yan sa isang locality, sa isang lugar. Tama? Kasi nakikita nasa isang physical place sila. Pero sinabing spiritual, makukonfine ba yun sa isang place? No. Which one is better? This one. Di ba? Okay. Si Adam po as the head, pansinin po niyo, nung kinreate po si Adam, tingnan niyo po yung Genesis 2:7. Sa ating po pag-aaral sa Biblia, si Adam po ang nag-represent sa Old Covenant people of God. Ano sabi niya? And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Pansinin niyo, one is yung ground, the body,
the flesh, lifeless pa, walang buhay, until God breathed into his nostrils the breath of life. So two part. The formation of the body, pero lifeless, and there comes a time, God breathed into his nostrils, doon pa lang nagkaroon ng buhay, at tinawag siyang, living soul, living creatures. Right? Now, pansinin niyo po, when Adam po was created, may damit na ba siya? Wala pa. Di ba? Tingnan niyo, Genesis 2, verse 25. And they were both naked, the man and his wife, and were not, ashamed. Hubad sila, walang damit, pero ang sabi ng Bible, hindi sila nahiya. Di ba gano'n naman? Nung pinanganak ba tayo, may damit tayo? Wala, di ba? Pero hindi tayo nahiya. At a certain age, tatakbo ka, nakahubot-tubad, naliligo sa daan. Di ba? Ganun po yun eh. Pero something happened. God made a covenant with Abraham. Sabi niya, huwag kang kakain ng puno na yan. Pero before that, ito po yung sense ng ating inaral sa Gospel of Christ, na pag walang law, wala kang kamalayan ng kasalanan. Tingnan niyo po, Romans 5:13. Yan po yung kalagayan ni Adam noon at tayo rin. Ang sabi niya, for until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Hubad sila, pero wala silang malay. Hindi sila nahihiya. Bakit? Wala silang kamalayan na bawal eh. Kaya walang imputation ng law, sabi niya. Isang verse pa, Romans 4:15. Because the law worketh wrath, for when no law is, there is no transgression. Pag walang kautusan, walang lalabagin. Tama? Ganyan po yung kalagayan ni Eva at Adan noon na pinanganak, nabuhay silang hubad, pero wala silang kamalayan. Tama? Pero dumating ang time, nung nilabag nila yung sinabi ng Diyos na huwag mong kakainin yung puno ng knowledge of good and evil, which is the law, ano nangyari? Nakita nila, sila? Hubad. Diba? Hubad sila. In-study na natin last time, diba? Ang Genesis po ay, it was written in the what? Symbolic po yung mga talinghaga, yung mga salita. Symbolic po yung mga words. Kaya yung magde-define, hindi yung reader. Ang magbibigay ng kahulugan, yung mismong nasa Biblia. Kasi silang po nakakaunawa. Diba? Ito po yung error po ng marami nga na nagbabasa at nag-i-interpret ng Biblia. Yung Bible po natin, it was written po do sa mindset po ng tinatawag na Ancient Near East. Ancient Near East period. Yung period po na yan, babalikan mo yung date po niyan, it's around from 3000 BC hanggang mga 1st century AD. Yung klase po ng pag-iisip, pagsasalita nila. Kaya pag binasa natin ng scriptures, hindi pwedeng tayo mag-i-interpret. Kasi nandito po tayo sa 2025. Iba po yung pag-iisip nila dito, iba yung language nila, iba yung kanila environment, iba yung set of knowledge nila, kesa dito. Kamukha na example natin, pag sinabi natin internet. Internet. Paano natin naintindihan yung internet? Compound word yun eh. Inter at saka net. Alam nyo yung net. Net. Saan ginagamit yung net? Kung ikaw yung mangingisda, alam mo yung net. Tama? O doon nila maintindihan yung internet. Ano yung inter? Pag sinabi inter, joining, inter.
pag binanggit mo dito yung internet as a one word, maintindihan ba nila? Hindi Pero pag hinati mo, pwede, internet. Yung mga net, pagsasama-samahin, meron kang isang net para mangisda. Tama? Yun lang unawa nila doon. Pero dito, pag sinabi natin na internet, anong nasa isip mo agad? Pangisda? Panghuli ng hayop? Ano? Yung communication. O pareho ba yun? Magkakasundo ba sila? Magkakaintindihan sila? Hindi. Kaya maling-mali po na sa panahon natin, ang magbibigay ng interpretasyon dito, yung tao ngayon. No. Dapat yung nasa loob ng Biblia po yung magbibigay ng paliwanag. Interpretation ng tawag. Di ba sabi ng 1 Corinthians 2:13, paano nag-i-interpret? Dapat by the Holy Ghost, by comparing spiritual things with spiritual, di ba? Alright, ayan, nakasulat po yan. Ang man's wisdom po, sariling interpretasyon, siya mag-i-interpret. Mali na. Pero yung banal na Espiritu, siya po yung nagbibigay paliwanag mismo sa loob ng scriptures. Kaya maintindihan natin ngayon. Now, kaya po dito sa Ancient Near East, yung kanilang language, kamukha yung kanina, yung wag mong kakainin ang sabi ng Diyos. In the language po dito, sa panahon na ito, yung salitang eat, hindi naman literal na kinain yun. Eat is what? Receiving something. According sa context. Balikan nyo, Genesis 2:17. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Common sense. Meron bang puno na namumuha ng knowledge of good and evil? Meron ba? May nakita na kayo? Nakakain na ba kayo nun? Paano mong kakainin yung knowledge? Paano? Gagamitin mo ang alin? Ito. By hearing, reading, understanding. At naniwala ka, o kinain mo. Yan ang language ni John sa Revelation. Yung book, sabi niya, kainin mo yung book. Pinakita yung little book, kainin mo. Nung kinain niya, inuya niya, sa bibig niya, tastes like honey. Pero nung dinigest na niya, bitter na. Literal bang nginuya yung libro? No. Yung salita ng Diyos, masarap pakinggan, masarap pag-usapan. Pero pag i-apply mo na sa buhay mo, ayaw ng flesh. Kaya bitter. Tama? Hindi po literal yun. So, ito rin yan. So, from this day on, sa time po ni Adam, nung kinain niya, anong resulta niyan? Genesis 3:7. And the eyes of them both were open nung kinain nila. And they knew, yun, naalaman na nila, na ano, that they were what? Naked. Anong ginawa? And they sewed fig leaves. Ano yung fig tree? Saan galing yung fig leaves? Siyempre, sa fig tree. Ano yung simbolo po ng fig tree? Sa Bible, isa lang po. Yung nation Israel. Makikita po natin, ginawang parable ni Jesus Christ, 3 years siyang hinahanapan ng bunga yung fig tree. Meron ba siyang bungang nakuha? Wala. Kaya isinumpa niya. 3 years. Nasaan yung 3 years na yun ng Panginoon? Nasa Israel. Kaya ang simbolo po dyan ng fig leaves, fig trees, the nation Israel. Now, tinan nyo. Adam, tapos connected sa Israel. And then sabi, ano nakita nila? Hubad. Gumawa ng remedyo. And they sewed fig leaves together and made themselves what? Meron ba kayong apron? Alam niyo apron, di ba? Yung apron ba masasabing damit? Pwede ka ba maglakad sa daan na naka-apron lang? Hindi. Anong nakatakip sa apron? Pag nagluluto ka, ito lang. Mas may tali, di ba? Pero bukas dito. Tama? Yun ang ginawa nila. Kaya po, specific yung word aprons.
Ganyan po yung remedyo ng tao. Ganyan po yung remedyo ng religion. Kulang, hindi sapat. Yan po isip ng tao kasi. Yan po isipan ng tao. So what happened? Alam nyo, yung pag-usapan natin yung nakedness, eto, hubad na si Adam at si Eve, pero gumawa ng remedyo, apron. Yun po yung picture ng religion. Kulang, hindi sapat. Ano ang bunga po nung pag nalaman nilang hubad sila, ano ang naging epekto po sa kanila? Verse 8 po, tiniyo, 3:8. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Kaya may paniwala nga dyan na yung Diyos, bagamat espiritu siya, in that time period, sabi, naglakad na. If that's taken in a literal sense. Alright? Ano yung reaction ni Adam at ni Eve? And Adam and his wife, ano ginawa? Nagtago sila. Bakit nagtago? Pero before na kinain nila yung bunga, ano sinasabi? Nahiya ba sila? Wala. Kasi walang barrier yung Diyos at sila kasi wala yung kanilang knowledge of good and evil. Meron silang fellowship. Pero nang pumasok yun, wala na. Kasi nakita nila yung kanilang kahubaran. Anong epekto ng nakedness? Nagtago na. Haharap pa ba sa Diyos? Hindi na, di ba? Bakit nagtago? Verse 10. And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. Ganyan po yung tao na wala sa Panginoon, wala kay Kristo. Nagtatago. Alright? Sa mga religious people, nagtatago pa rin. Kasi pag may nakitang katuruan, yung talagang turo ng salita ng Diyos, ayaw nila. Alright, so what happened? Ang nakedness po sa Bible, ano siya? Negative. Tingnan nyo, Isaiah 47:3. Thy nakedness shall be uncovered. Yea, thy shame shall be seen, and I will take vengeance, and I will not meet thee as man. Yung pong pagiging hubad, kaakibat po yun ng kahatulan, judgment, vengeance. Alright, ano pa? Revelation 3:18. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be, ang nais ng Diyos, damitan. Bakit? And that the shame of thy nakedness do not appear. Judgment po yan. Sa church na yan, during the time po ng 7 churches, at ang warning niya, bantayan mo. Hindi mo wala yung damit mo at ikaw yung mahubaran. So ang nakedness po sa Bible ay kaakibat ng fear, ng judgment at saka ng shame. Alright, so anong ginawa ng Diyos? Ang Diyos po, yung Diyos po ng Bible, ano siya? Maawain. At nagbibigay po ng pagkakataon na ma-recover mo kung ano man ang mali. Lahat po tayo, nagkakamali tayo. Kasi yun po yung nature natin. Kaya, pag may nagkamali, ang turo ng Bible, i-recover sila. Huwag silang i-condemn. Huwag. Kasi pag kinondemn mo sila, kukondemn mo lang sarili mo. Diba? Kamukha yung tanong ni Pastor, may nagtatanong na natitisod daw doon sa maghiwalay na asawa, nag-asawa na iba, tapos nag-attend ng church. Tapos ayaw pag-attend din dahil nakakatisod daw sila. Nakakasira daw ng testimony sa church. Ang tanong ko, yung mga tumutulig sa nagsasabing nakakasira ng testimony yung church, yung hiwalay na nag-asawa na iba, nagkaanak, nag-attend sa church, nakakasira ba ng ano yun, ng testimony? Kayo, kumusta yung buhay nyo? Hindi ba naman kayo nakakasira ng testimony sa buhay nyo sa labas? Ba't sila lang tinuturo nyo? Pag yun po ang pinag-usapan, walang matitira sa ating lahat. Walang matitira, pati pastor. Tama ba? Totoo lang eh.
O bakit mo i-condemn yun? Mabuti nga, gusto makinig eh. Mabuti nga, lumalapit sa mga bagay ng Diyos. Ba't mo hadlangan? Eh, ikaw ba? Eh, kamusta ka naman? Di ba? Common sense po lahat yan. Pag naunawa natin ang gospel of Christ, wala na po yung espiritu ng condemnation sa iyo. Nandun po yung unawa. Kasi, ganun ka rin. Yun po yung pag-ibig. In fact, ako, ini-invite ko po yung mga prostitutes sa Angeles. Yung mga murderer, yung mga lahat ng uri ng makasalanan, aligay, makinig kayo. Eh, ba't mo yung lumalapit, ba't mo itataboy? Di po ba? Ayun, mga bakla tomboy, dalhin mo dito, turuan natin eh. Sa ibang church, mga makasalanan niya, mga bakla tomboy yan, di dapat niya. Tao yan eh. Pwedeng maligtas, di ba? Ba't may tataboy? Eh, kasi ang isipan po ng mga religious, sila lang yung righteous. Sila lang ang matwid. Kasi nagsisimba. Yung mga hindi nagsisimba, makasalanan niya, mararami mga yan. Hypocrite, ganun ka rin. Ang kaibahan nyo lang, yung laman ng isip, kung tama yung doktrina mo. Tama ka. Hindi po tayo namimili ng tao. Eh, yung Panginoon, sino bang nilalapitan ng Panginoon? Yung matutuwid? Sino bang nililigtas niya? Yung mga banal? Babalik ka po sa cross. Right. So, in that understanding, makita niyo po, yung kalagayan po nung Adam ay bumagsak sa kasalanan, ano agad ang ginawa ng Diyos na nakita yung kahubaran nila? Naggawa ng sariling solusyon na hindi naman tama. Ito po, doon po sa Genesis 3:21. Unto Adam also and to his wife did the Lord God make what? Coats of skins and, clothed them. Ano ginawa niya? Coats. Ano yung coats? Parang yun. Parang Amerikano yun. Di ba? At doon pa lang po sinabing, dinamitan sila. Kanina, Ephron, sinabi bang dinamitan sila? Hindi. Dito, nung sinabing binigyan sila ng coats of skins, sinabing, and clothed them. Ngayon, ano bang definition po ng clothing sa Bible? Ito po yun, tinan niyo. Job 24:7. Bakit merong clothing? Bakit may damit? Ayan po. And they caused the naked to lodge without clothing. Yung hubad, walang damit. Siyempre, walang hubad eh. That they have no what? Covering. Ang damit pala, covering. Kaya yung apron, masasabi bang covering yon? Hindi labas dito eh. Yung nakabikini, covering ba yun? Hindi, di ba? Kaya, the clothing po, ang definition ng clothing, covering. Sa panahon po ng ancient Near East, nakapanood na ba kayo ng yung mga pelikula ng mga The Kingdom, yung pelikula ni Moses, di ba yung mga kings, anong suot ng mga hari? Robe, mahaba, di ba? Tama? Sa panahon po ng ancient Near East, mahalaga po yung clothing, yung covering. Pag yung hari po ay i-install as king, kasama po sa ceremony yung pagdadamit sa kanya ng robe. Kasi it signifies something. Yun pong damit, di ba nagbibigay ng signal? Example, bakit alam mo yung pulis? Sa malayo pa lang alam yung pulis yun. Bakit? Yeah. Yun, may uniforme. Clothing. Pag nakita mo sa hospital yung nakaputi, tapos meron ganun dito, ano siya? Doktor. Multo. Multo. Okay. Pag nakita mo yung kulay naman niya, kulay blue ba yun? Ano siya? Attendant. Di ba? Di ba? Kasi, yung clothing, malayo pa lang, symbol yun. Sign. Alright? Pag nakita mo walang damit, ano siya?
Bold star. Okay, may ganon, di ba? Kasi nga, it sends a message kung ano yung itsura ng damit mo. Tama? Yun po yung sense na makita natin dito. Hubad si Adam, and God hates nakedness. Ano ginawa niya? Gumawa siya ng damit. At itong hubad na ito, ano ginawa? Dinamitan niya at dilagyan pa siya ng crown. Si Adam po kasi hari. Siya isang king. So, yan po itsura niyan. Alright? Pansinin niyo po, yung pong pagdadamit ng Diyos kay Adam, ang ibig sabihin po, meron pong ibig sabihin yon, nagbibigay ng mensahe. At maunawa po natin yun sa ginawa ng Diyos sa bansang Israel. Tignan niyo po. Alam po niyo, si Adam po at saka Israel, halos pareho sila. Pareho silang tinawag na Son of God. Yung Israel, tinawag din pong my firstborn son. At pareho rin po silang pinanganak na hubad. Ezekiel 16 po, tinan niyo. Makita niyo po, yung clothing po ay covenant. Ito po yan, sa dos. Anak ng tao. So, son of man. So, pag ginamit mo yung Hebrew dyan, yung man dyan, ano? Son of Adam. Ipakilala mo sa Jerusalem ang kanyang mga kasuklam-suklam. Nang isinulat po ni Ezekiel ito, ang Israel po doon sa time na yan, ano na sila? Idolatrous na. Inalista ng Diyos yan. Pinarusahan na sila ng Diyos. Ngayon, ipahayag mo ito. Sabi niya, kung makita mo kung ano yung kalagayan nila sa 4. At tungkol sa iyong kapanganakan, ng araw na ikaw ay ipanganak, ay hindi naputol ang iyong pusod o napaliguan ka man sa tubig upang linisin ka, ikaw ay hindi pinahiran ng asin o nabalot man. Kailan pinanganak po yung Israel? Pagkalabas sa Egypt. Yan ang tinutukoy dyan. At yung lugar, panahon na yan, hindi pa sa malinis. Kalalabas eh. Hindi pa naputol ang pusod. Hindi napaliguan. Hindi sa time po nito, meron po silang yung asin para sa asin. Yung asin po kasi may medical value siya na kasi nagalaga po ng hito eh. Pag yung hito mo, maraming sugat sa katawan, may virus. Kailangan mo asinan ng tubig ng tamang measurement para gumaling yung galis ng mga hito. Isang sakit yun eh. Ang asin po meron siyang medical value. Kaya ginagamitan ng asin dito sa time po ng ancient Near East as a medicine. Alright? And then, yun ang kalagayan niya. Then tuloy natin. Walang matang nahabag sa iyo upang gawin ng anuman sa mga ito sa iyo na maawa sa iyo. Kundi ikaw ay nahagi sa luwal ng parang sapagkat ang iyong pagkatao ay itinakwil ng araw na ikaw ay panganak. Ano ibig sabihin ng Diyos? Yung kalagayan mo na yan, walang naaawa sa iyo. Bakit? Kasi tinapon ka lang dyan ng magulang mo. Nakakita na ba kayo ng batang tinapon sa ano? Di man nababalitaan tayo, batang iniwan sa CR. Iba, iniwan na lang sa pintuan. Di ba? Yung bata po, pag ganun, kawawa, walang magkikare sa kanya. Pag may sakit, walang magbabantay sa kanya. Hindi ma-provide yung kanyang pangangailangan. Kawawa yung bata, di ba? Ganun yung kalagayan mo ang sabi ng Diyos. 7. I have caused thee to multiply as the bud of the field, and thou hast increased and waxen great, and thou art come to excellent ornaments. Whereas thou was naked and bare. Pinapaunawa ng Diyos, nung nakita niya, hubad sila. Look at the next verse 8. And now when I pass by thee, nung nadaanan kita, ang sabi ng Diyos, and look upon thee at tinignan kita, behold, thy time was the time of love. Ibig sabihin, nung nakita sila, nasa teenager na, pwede na mag-asawa. Time of thy love. Anong ginawa niya? And I
spread my what? Skirt. Ano yung skirt? Again, babalik ka po dito sa ancient Near East. Yung skirt po, para bang yung mag-asawa, di ba? Isang seremonya ng mag-asawa, merong veil. Pag merong veil, ano ibig sabihin? Pinag-isa silang dalawa. Ano po ang symbol sa mag-asawa? Bakit nilalagyan ng veil yung babae? Ibig sabihin po, yung lalaki, yung napangasawa, yung magiging asawa mo, kinuha na yung responsibilidad sa tatay mo. Kasi bago po mag-aasawa yung mga anak natin, especially yung mga babae, ang covering, ang protection nasa tatay. Tama? Yung tatay po ang nangangalaga sa anak na babae. Lahat ng kailangan. Yung pag-ibig, yung pagtatanggol, yung pagbabantay sa anak, nasa tatay yun. Right? Cover mo siya. Pag mag-aasawa yon, yung tungkulin mong tatay, ililipat do sa lalaki. Iba, pag mag-aasawa, umiiyak eh. Ang dapat daw iyakan, hindi yung patay. Ang dapat daw iyakan yung ikakasal na anak na babae. I don't know. Kasi, yung covering, yung papel mo bilang tatay, ililipat mo doon sa magiging asawa niya. Kaya ilalagay na silang dalawa ay belo, covering. Covered sila in one covering. Nakuha niyo? Nung mag-asawa na yung anak mo, wala na sa iyo yung authority. Nasa lalaki na. Kaya pag nag-asawa, ganoon din po sa babae, pag nag-asawa na yung anak ninyo, huwag na kayong makikialam sa kanila. Magugulo yung buhay nila. Unless kailangan. Ako ganun eh. Niliwanag ko yun, pag nag-asawa kayo, bahala na kayo sa buhay nyo. Yung aking tungkulin, inilipat ko sa iyo. Ikaw lahat magdidesisyon sa pamilya nyo. Pero nasa malayo lang ako. Hindi ako makikialam. Unless may sumigaw at tinawag ako. Pero hindi ako basta makikialam kasi magugulo yung pagsasama nila. Yun po yung mensahe doon eh. So, nakasabi dito, tingnan niyo po yung skirt o yung covering o yung garment o yung clothing. Nung inilagay ng Diyos yun, nung sabi, ano yung karugtong? And I spread my skirt over thee, and what? Covered thy nakedness. Anong ibig sabihin po nung covering, nung pinantakip sa kanya na garment? Yea, I swear unto thee, and entered into a what? Covenant. With thee, Israel, said the Lord, and thou becamest, kanino siya? Mine. Marriage proposal po yun. Marriage ceremony na yun. Dinamitan niya na ihubad na babae, which is the nation of Israel, and at that time, natakpan yung nakedness, at siya ay pag-aari ng Diyos, sila nagkaroon na ng union as husband and wife. Nakuha po nyo? Therefore, yun pong ating nakitang simbolo noong clothing na yan na idinamit dito kay Adam ay larawan po ng ng covenant. Di ba ang Bible binubuo lang ng dalawang covenant? Old at saka ng new. Tama? Alright. So itong Adam po, larawan din po siya ng bansang Israel. Okay. Kaya, ang headship, ang representation mula sa simula, una po yung first Adam, which is also a type and symbol of the nation Israel. Di ba parang hubad? Hubad, dinamitan ng Diyos. Hubad yung Israel, dinamitan ng Diyos. Right? Kaya, dito po sa buong makita nating kasaysayan, napakahalaga po nung hindi siya mahuhubaran.
Kasi pag siya'y hubad, wala siyang covenant sa Diyos. Hindi ka sangkap doon sa mga tao ng Diyos. Dito po, sa Old Testament sila yung people of God. Sila yung mga tao ng Diyos. Sino yun? Yung bansang Israel. In the Old Testament, pag wala siyang covenant sa Diyos, save ba siya? Hindi, di ba? Romans 9:4. Who are Israelites? To whom pertaineth the what? Kailan siya inadapt? Nung siya ay lumabas sa Egypt at siya'y binigyan ng covenant. Kinausap ng Diyos, di ba? Kaya kasunod yung pertaineth na adoption and the glory and the covenants and the giving of the law sa Israel. Because yung covenant, yun din po yung law. So, sa buong kasaysayan po ng Old Testament, isa lang po ang kanyang kinikilalang meron siyang relasyon doon sa bansang Israel na siyang larawan ni Adam. So, tuloy-tuloy po yun. Kaya pag tinignan niyo po, mula kay Adam, sino yung mga prominenteng mga tao? Adam, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Di ba? Ang lahat po ng ito, mapansin nyo, yung damit na ginamit po at yung crown, parehong nagre-refer po saan? Sa pagiging king at saka priest. Si Adam po, hari, king siya. Hebrews chapter 2 po, tinan niyo. Verse 6. But one in a certain place testified saying, what is man? What is Adam? Right? That thou art mindful of him, or the son of man that thou visitest him. Verse 7. Thou madest him a little lower than the angels. Creation for God, angels, man, Adam. Thou crowns, make crown, with glory and honor, and did set him over the works of thy hands. Si Adam po was designed to rule, di ba? Lahat ng animals, ng beasts, lahat, di ba, siya magro-rule, have dominion, sabi niya. Pareho din po ng nation Israel yon. Yung nation Israel, both king at saka priest. Kaya lang po, ito ay yung mga tao ng Diyos, Adam, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, individual person sila, di ba? Pero pagdating sa Israel, nation. Exodus 19 verse 5. Tignan niyo po maigi. Dito po natin maunawa mamaya ano yung kalagayan natin. In God's reckoning. Paano kang tinitingnan ng Diyos ngayon? Tignan niyo po. Now therefore, if ye, Israel pong kausap, if ye will obey my voice and then keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, all the earth is mine. The covenant is the clothing sa nation of Israel. Verse 6. And ye shall be unto me a what? Kingdom of priest and an holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Kingdom is for king. Priest is for priestly duties. So therefore, yan ang role, yan ang covenant ng Diyos sa Israel. Pero di ba, something changed. Natupad ba ng Israel yung kanyang sinumpaan na kasunduan sa Diyos? Hindi naman, di ba? Winarningan sila. Hosea 2:3, tinan nyo. Lest I strip her what? Pag sinabing strip, ano ibig sabihin? Inalis yung robe. Ano siya ngayon? And set her as in the day that she was born. Sabi ng Diyos, huubaran kita, magiging hubad ka, at ang itsura mo magiging kamukha nung panahon ikaw ay pinanganak sa wilderness. O babalik ka doon sa history again ng Israel. Bago sila inadapt, bago sila dinamitan, bago sila tinuring na asawa ng Diyos. Bakit? Kasi idolatrous.
hindi naging faithful sa kanilang naging napangasawa. Biro mo ba naman, doon pa lang sa Exodus 32, nung umalis si Moses, di ba sinabi, lahat ng sinabi ng Diyos, payag kami. Nag-say sila ng yes 3 times. Umalis si Moses, kasi ganun po yung tradition sa Hudyo. Pag ikaw ay nagkasundo na, hindi pa kayo magsasama, pero husband and wife. Aalis yung lalaki, maghahanda ng bahay, babalik, kukunin ni asawa. Yun ay marriage. Betrothal, tsaka marriage. Ganun po yun. Umalis si Moses, pag-alis niya, ay pambihira. Ano ginawa nila? Gumawa man ng Diyos-Diyosan. Ay, di na babalik si Moses, malayo na yan. Gumawa na tayo ng Diyos-Diyosan. Ano ginawa? Ang pinasalamatan nila, yung Diyos ng Ehipto na calf. Yun yung God ng journey. Diyos ng paglalakbay yun eh. Yun ang kanilang sinamba. Ay, nagalit po yung Diyos doon. Kaya doon pa lang gusto na silang ubusin doon eh. Kaya lang gumit na si Moses. Wag. Sasabihin ng mga Ehipto, dinala mo rito para patayin kami. That's the grace of God. Hinayaan sila. Pero may warning, lest I strip her naked, sapagkat diyan sa panahon na yan, anong ginawa nila sa Kanaan? Imbes na sila'y magturo sa mga paganong nations, sila'y na-impluensyahan. Sinamba nila si Baal, sinamba si nag-alay ng mga bata, yun po yung Gehenna, nag-offer ng mga batang buhay, sinusunog ng buhay, offering kay Moloch. Galit ang Diyos. Lest I strip her naked and set her as in the dead she was. What happened? Nawala sila sa land, di ba? Yung ating inaral. Nahubaran sila. Ito po yung sinasabi ng Hebrews. Hebrews chapter 1, verse 1 hanggang 3. God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Yung pong sundry times, ibig sabihin, iba't ibang panahon. Di pa meron tayong mga sundry sangkis, yung mga prutas na sun-dried, sabi niya. Ang tinutukoy, sa iba't ibang panahon, and in diverse manners, sa iba't ibang paraan, nagsalita, sabi niya, sa nakaraan, yung Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating mga fathers. Hindi nyo father yan, hindi natin father yan. Ito po yun, the fathers of Israel, mula kay Abraham, Isaac, Jacob. Right? The promise. Hath in these last days, hindi nyo ba nakita sa mga, yung mga announcement ng mga churches, nasa huling araw na tayo, magsisi na kayo, malapit na magunaw ang mundo. Di ba palagi yan? Ang tanong, kailan yung last days? Ang sabi ng writer ng Hebrew, hath in these last days. Yung salitang this, anong tawag po sa English niyan? Demonstrative adjective. Anong tinutukoy? Yung this natin o yung this nung sumulat? This nung sumulat. Kailan ba naisulat ang Hebrews? Ang Hebrew po maaring nasulat from 60 to 65 AD. So yung last days, dito, hath in these last days is spoken as by His Son. Ngayon, kung tama ang ating sinasabing last days sa time na yan, ng writer ng Hebrew, papatibayan po yun ng verse 3. 3. Tignan yung 3. Who being the brightness of His glory and express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself, past tense po yung head, when He had by Himself purged our sins. Tanong, kailan nangyari yung purge our sins? 30 AD, tama? Kaya sinabi niya, had, past tense, kasi sinulat yung Hebrew dito sa time na ito. So, nung sinulat yung sinasabi niyang these last days, pinatibayan niyan na yung these last days ay tama kasi yung purging of sins naganap nung 30 AD. Doon lang sa dalawang verse po, matibay na yan. Na yung last days, hindi sa panahon natin.
dun sa time ng first century. Bakit ko binubuksan ito? Tinan niyo yung 10. Last days ng ano? And thou, Lord, in the beginning has laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hands. Sabi niya, sa panimula, Panginoon, ikaw ang naglatag ng pundasyon ng earth at ng mga langit. Verse 11, they shall perish, but thou remainest, and they all shall wax old as that a what? Garment. 12. And as a what? Vesture shall thou fold them up, and thou shalt be changed.